Kumusta? Magandang araw sa lahat. Ito nga uli ang inyong ka-safe mate, Kuya Rems. So, sana ligtas tayo saan man tayo naroon. Okay, sa araw na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa sinasabi natin, gaya na nabanggit ko sa mga unang videos, yung with regards sa four states of mind o apat na estado ng ating kaisipan kung bakit tayo ay na-expose o na-involved sa accident o bakit tayo na-aksidente o napapahamak. So, sa maikling paliwanag ko na ito, sana ito'y kapulutan natin ng aral, magiging basihan natin paano tayo makaiwas sa simpleng disgrasya. Okay, mapatahanan man o pa sa trabaho. So, ano ba ang four states mind? Paano ba ito? Okay, paano ba makatulong? At paano ba nangyayari ito? Okay, isa-isahin natin. Ang four states of mind na sinasabi natin, ito yung sinasabi natin, una doon yung rushing, and pangalawa is complacency, pangatlo is yung fatigue, at yung pang-apat, ito yung frustration. Okay? So, isa-isahin natin. So, karamihan o kadalasan sa atin ay nagmamadali. Yung tinatawag natin rushing. Okay. So, hindi natin, minsan iniisip natin, ba't nga pala tayo na-aksidente? No? So, isang factor pala dito ay pasok dun sa sinasabi natin four states of mind. Nagmamadali tayo masyado. Okay. So, kailangan, wala namang, hindi naman masama maging madali, magmamadali, o kaya madaliin natin isang bagay. Pero siguraduhin natin na ito ay ligtas at nasa tama. Okay. Yung pangalawa naman, na sinasabi natin, yung complacency. Karamihan sa atin ay sa sobrang kasiyahan, nagiging kampante tayo. Hindi po mangyayari yan. So, yun. Doon, nagiging maraming na-aksidenteng mga bagay dahil sa pagiging kampante. Pangatlo, ito yung sinasabi natin frustration, no? Minsan yung mga kabiguan natin sa pag-iisip natin, kahit saan tayo mapunta o ano mga ginagawa natin minsan, pag marami tayong mga iniisip, may kabiguan tayo, hindi natin maiiwasan, talaga natin maiiwasan na nagkakaroon ng aksidente or na-expose tayo. So, kailangan, kaya mayroon din akong tinuturo sa mga next video ko siguro, yung sinasabi natin mindset, safety, doon sa pag-iisip. Kasi nagdi-discuss din ako when it comes to leadership. So, ibig sabihin ang safety, hindi lamang pangkatawan, pati sa pag-iisip natin. So, safety mind yung tawag namin doon. Okay. And then, yung pang-apat, sinasabi natin fatigue or minsan pagod tayo, puyat tayo. So, di ba, kahit sino sa atin minsan, example na natin pag nagmamaniho tayo, di ba? Sabihin, or kulang tayo sa tulog. So, nasubukan ko rin yan kahit ako nagda-drive sa expressway. So, kaya ko to. Pero, ang nangyayari, bigla na lang ako parang napipikit. So, ginagawa ko, tumatabi muna ako para magiging safety, and then take a rest for a few minutes. And then, pag okay na, naka-recover ng katawan, so, then, tuloy. Okay. So, ilan lang yan. Yun po yung four states of mind, sinasabi natin, kadalasan, estado ng ating pag-iisip kung bakit tayo nagkaroon na or na-expose tayo sa aksidente. Okay? So, sa susunod ko naman na video, ipapaliwanag ko naman sa inyo, isa-isa or laliman natin ang pag-explain bawat doon sa sinasabi kong apat na estado ng pag-iisip. Kahit saan man tayo, pag-aware tayo sa mga bagay na doon, na yun siguro maiwasan natin ma-expose sa accident. Okay? Sa susunod po muli, ito ang inyong Kuya Rems na nagsasabi na ang ating kaligtasan ay isang kayamanan. Magandang araw po muli sa lahat.